natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tama po ang sabi ng ating pong tagapanguna. Sabi nga po ng Psalms 96, mga awit 96. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord. Bless His name. Bless His name and tell of His salvation from day to day. Nandito po tayo ngayon. Isa lamang ang ating patunguhan, ang ating pong gustong gawin. Walang iba kundi dakilahin, purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. We will bless the holy name of God for again and again today. Tomorrow will be another day. Day after tomorrow will be another day that the Lord has made. And we will always rejoice and be glad. Be glad in it. Hallelujah. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong pananambahan. Narinig po natin yung mga maraming pahayag dito po sa ating gawain. Marami po tayong nakaabang ng mga gawain. Ganun pa man, hindi po matitigil ang ating pong pagkikinig, pangangaral ng salita ng Diyos. As you remember, ito na po yung last episode ng ating temang Overcoming Evil in the Last Days. Alam po natin, itong mga huling panahon, talagang sobra na po yung evil natin pong naririnig sa mga, lalo na po sa mga ibang bansa. Kaya nga po, we need to overcome all these kinds of evil, and we can only do that kung tayo po ay magpapatuloy na talaga mag-aral ng salita ng Diyos para malaman po natin kung ano po itong dapat nating i-overcome. One thing, if you remember, marami na po yung mga doktrinang kumakalat, hindi lamang noon pa man nung po si Apostol Pablo, kakausap po yung mga taga-Galasya na talaga pong may bugya pong nanggigigil si Apostol Pablo. Sabi po niya sa mga taga-Galasya, na bakit kayo malilili kayo? Ba't kayo ano ba yung malilili? Bakit kayo naliligaw ng mga ibang pananampalataya and many more? Kahit po ngayon, sa atin na lang, ang dami. Ang sabi po nila, kung hindi kayo sasama sa amin, hindi kayo maliligtas. Baliyo po rin. Yung dating daan, ang ating puntaan, wala nang ibang daan. Alam naman natin, isa lang ang daan, di ba? John 14:6. Sabi ko na bago eh. Praise the Lord. And marami pa. Sa Davao, alam niyo po yung sa Davao na nangyari sa Davao ngayon, yung bagong Cristo raw na, baliyo po ito. Anyway. These are only the things, and marami pa po yung ating, pati po yung worldly culture, yung mga pamahihin hanggang ngayon po, marami pa rin ang may dala-dala nitong pamahihin nitong mga worldly culture, yung pong mga namamatay, meron pang nagpapa 40 days. Pag inimbitan nyo raw po yung ating mga pastor na ipa 40 days yung inyong namatay, wala po. At marami pa. Halimbawa, pupunta ka ng church. Tapos may nasa lubong kang pusang itim. Nakamunta kang church. Worldly and many more. At dito po yung mga kumisan, these are some reasons. Kaya nga po yung mga ibang mananampalataya, parang pag nandun na sila, nagiging complacent na sila. Okay na. Basta sakto lang ako makaapak doon sa pintuan ng langit. Doon sa pintuan ng langit. So, pagdating sa pintuan ng langit, if you remember, yung pong ating Pastor Manny, kwento niya yung isang tao na talagang pinapanalangin daw yung kanyang kapatid na namatay dahil nandun daw siya sa purgatorio. At kayo pa pong panalangin nasa purgatorio po yung ating mga mahal sa buhay. Pinapanalangin po niya. Tapos, ang tagal na niya nagpapanalangin. Sabi po niya, Father, kailan makakapasok sa langit yung aking kapatid? Konting panalangin na lang. Konting abulin na lang, sabi po daw ni Father. Dahil yung kapatid mo, yung kalahati niyang paa, nasa langit na.
kalahati na lang, kulang ng kalahati. Ay, pwede na po yun, Father. Bakit pwede na? Kasi yung kapatid po, kalahati lang yung paa. Din namin yun kasi niya yan, nakaimay. Anyway, so, marami po yung pong ating pag-uusapan. Ano ba talaga yung ating dapat i-overcome? Lalo na po pag ito pong takot, kayo po, alam natin, pag pinag-usapan yung fear or phobia, alam na yung phobia, takot sa height, takot sa mga insekto, sa daga. Yung po tatay sa butiki, di ba pag nakakita ng daga, tapos pag nakakita ng butiki, sipin mo matanda yung butiki, matatakot sa butiki o kaya sa ipis. May itong ko po rin tatakot ka rin ipis. Pero, ang ginagawa ko po sa ipis talagang, tapos, para patunayan hindi na ako takot, kukunin ko yung, di ba meron silang ganyan? Ahawa kong ganyan, tapos, manos kang gamat, hanap ang darling ko. Anyway, bakit matatakot ka, pero tignan po natin. Pag meron daga, lapitan mo yung daga, sila pang, di ba? Sila pang lalayo. Yung butiki, sila pang tatakas, yung mga ipis. Pero takot na takot tayo. Kaya nga, yun lang para ma-overcome natin yung fear dito sa mga bagay nito. Napakasimple lang ng we need to do something para ma-overcome. Yung pong, sa mga example, pag takot magkaroon, ma-failure, takot sa failure, o kaya, dakal lang kabataan din, takot mabasted. Kaya, hindi naman liligaw dahil takot mabasted. Anyway, at marami pa po, yung, at meron pa po ba dito na takot pang mamatay? Sino po yung takot mamatay? Ready na lang eh. Ready na lang. Praise the Lord. Yung isa pang pastor, sabi niya, ako naman, hindi ako takot mamatay. Takot lang ako sa paraan kung paano ako mamamatay. Kung babalatan ako ng buhay, yun, talagang nakakatakot mamatay pag gano'n. Anyway, fear. Ito pong ating pag-usapan yun is about persecution. Sino ba talaga ang natatakot pagdating po ng persecution? Paano po natin ma-overcome ito pong persecution na dumarating sa ating mga buhay, higit lalo po tayong mga mananampalataya na. You know how much persecution and suffering, sabi po ng kalawang Timoteo 3:11. You know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra, but the Lord rescued me from all of it. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito, sa isang maikling pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy naming dalangin ang iyong presensya. Patuloy na punuin ang buong sanktuaryong ito. Patuloy na mangusap sa bawat puso't kaluluwa ng iyong mga anak na makikinig, mag-aaral ng iyong salita. Kasama po ng aming naka-online, higit lalo dakilang Diyos ang iyong lingkod na gagamitin, na kami ay makakaalam ng mga katuruan galing sa iyong mga salita. Ito po ay aming dadalhin gagamitin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po dakilang Diyos. Alam po namin na ang iyong kapangyarihan ang siyang sasaamin sa lahat po ng aming gagawin sa hapong ito. Kaya nga't wala kaming ibang pupurihin, itataas, maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus, sa hapong ito. Ito pong aming samadalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpan po ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Persecution. Persecution. Marami pong kahulugan ang persecution. Siguro mga ilang lamang po itong systematic mistreatment of an individual. Systematic mistreatment of an individual o kaya a group or a group by another individual. And then yung pong most common na persecution po, lalo na po tayo, mga religious persecution. Racism. Racism. O kaya kumisan, tayo po siguro tayo pag meron tayong mga
kaibigan na medyo ang kulay niya hindi magandang kulay, ayaw natin siyang nakakasama sa mga lakaran. Kulay pa lang yun. Most popular po ito sa Amerika. Sa ibang bansa, racism, yung mga colored, talagang yung mga colored, meron po silang sariling banyo. Talagang pag itim ang mga tao, sobrang-sobra po sa mga eskwelahan, sa mga trabaho. Ito po ay isang uri ng racism. Political, sa mga politika, meron pong persecution. Halimbawa, tayo pong mga mananampalataya, pag pumasok po tayo sa politika, pag pumasok sila sa politika, ang sasabihin kagad, kailangan makisama ka sa sistema ng mundo. Pinag-aralan po natin na overcome worldly culture. Yung sistema po ng mundo, kailangan mandaya ka para ka manalo. Kailangan mandaya ka sa trabaho para ka umangat sa promotion and everything. Marami po sa mga eskwelahan, kailangan kung hindi ka nangungodi-ko, talagang outcast ka, killjoy ka raw sa iyong mga kaklase. Some examples lang po ng mga persecution. Kaya nga po, ito pong persecution, para itong stalker. Yung persecution po parang stalker yan sa atin. Hindi ka po tatantanan. Gaya po ng namayawang si Mike Enriquez. Hindi ko kayo tatantanan. Ganyan po ang persecution. Kasi po yung persecution, sino po ang nasa likod ng persecution? Ang ating pong kaaway. Si Satan po ang nasa likod ng mga persecution. Kaya hindi po niya tayo tatantanan. Hindi po niya tayo titigilan. Umaga't gabi, Satan will never accept defeat without a fight. Satan will, kaya nga po, the devil come to steal, kill, and destroy. John 10:10, alam po natin yan. Yan po ang nature ng ating kaaway. Persecution. Yung pong Latin word dito, yung seki, to follow. Ito po yung aking stalker. To follow, susundan po tayo ng persecution. Pag-uusig, pagmamalupit. Sa Tagalog po, talagang wala. Pag-usig, pagmamalupit, paghihirap, pang-api. Sa mga eskwelahan po, I believe, marami po dito siguro, merong dumanas ng mga bullying. Yung pong nagbubuli, di ba hindi tinatantanan? Talagang hirap na yung kanilang binubuli hanggang mag-resign. Yung pong nabubuli to the point na they are taking their own lives. Nagpapakamatay po yung mga binubuli. These are only some examples of persecution. Kaya nga po, itong ating binabasa, pinag-aaralan, darating po tayo ng persecution. Dahil tayo pong mga mananampalataya, hindi po tayo pinangakuan ng Diyos ng bed of roses. Bed of roses. Pero alam naman natin, madalas natin marinig, pag yung bed of roses, lumakad ka nga sa bed of roses ng walang sapatos, walang tsinelas. Tingnan ko lang kung lalakad ka pa sa mga rosas. Kung matitinik ka, di ba? Bed of roses, ang alam po kasi natin, bed of roses, yung talagang buhay Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Balada, makantangan po. Pakala po ng iba, purong laging masayang tunay. Masayang tunay po ang buhay ng Kristiyano. Pagdating ng mga persecution, kung hindi po tayo patatalo, we will overcome persecution. Iyon po ang buhay masayang Kristiyano. Amen! Yung pong inawit natin, talaga pong darating po yung pagkakataon, we will be pressed, hard-pressed on every side. Hard-pressed on every side, pero we will not be crushed. But not crushed. Perplexed, but not despair. We will not despair. Yun po yung salitang persecuted. Persecuted but not abandoned. Persecuted but not abandoned. Struck down. Talagang matutumba po tayo, pero tatayo po tayo. We will overcome persecution because we will not be destroyed. We will not be destroyed. Kaya nga po yung mga persecution, sabi ko nga, yan po, yung pong trials ng ating kaaway yan. Si Satan po, sa paraan ng persecution, yung pong trials niya, temptation on every side of our lives. I always say, di ba, yung pong, sabi nila, opportunity will only knock once, pero si Satan po will always knock at your door, day after day, every day, para po tayo persecute sa ating pong pananampalataya.
Kaya nga po, we need to overcome this persecution. Para po natin ma-overcome ito, kailangan po natin tanggapin na talagang totoo ang mga persecution. Not until na we will accept na tunay, real po, the reality of persecution. Ano po ang ating i-overcome kung hindi tayo maniniwalang meron ng persecution? Kaya nga, we believe that and accept that the reality of persecution, this is the time that we will overcome this persecution na darating po sa ating mga buhay. Yes, and everyone who wants to live a godly life, ito po yun. Tayo pong mga namumuhay na makadiyos, we will expect time and time again, yung pong persecution, buhay kay Kristo Jesus, we will suffer persecution. Salita po ito ng Diyos na hindi magsisinungaling. Tayo pong mga anak ng Diyos, if we will live a godly life, tayo po idadanas ng persecution. So, of course, baliktarin mo ito, paano ka dadanas ng persecution kung namumuhay ka ng wala sa Diyos? Yung pong pinapersecute ni Satan, yung pong talagang namumuhay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Tapos ito pong mga persecution na ito. Ano ba yung klase kayang persecution ang dumarating sa ating mga buhay? Siguro po, isang halimbawa lang. Let's put it in this way, sa mga mag-asawa po, o kaya family, sa mag-asawa muna, yung asawa, nagloko yung isa, tapos bumalik sa asawa, pagkatapos magloko, tinanggap. Tapos, yung tumanggap, mape-persecute yan, sasabihin po ng kanyang mga kaibigan. Di ba? Nagawa mo ito, ba't nagawa mo yun? Kung sa akin na, kanya ka lang kayo, batalita ko. Di ba? Pe-persecute ka, pagpistida ka, tutuin ka ng iyong mga kaibigan. Hindi pwede sa akin yan. O sa mga biyanan na lang. Lalo na po pag pinag-usapan yung mga biyanan, laging napapaangat yung kilay ng mga manugang, ano? Naalala ko tuloy, ano lang ito, yung isang lalaki daw, umuwi siya ng pawis na pawis, talagang ang dumi. Pare, saan ka galing, Galing ako sa libing, ba't ang dumi-dumi mo, kasi galing ako sa libing ng binan ko, galing pala sa libing ng binan, bakit ang dumi-dumi mo? Kasi pare, ang hirap palang maglibing ng buhay, Pine-persecute daw siya ng kanyang biyanan. Kit ko na yung mabi. Joke lang po yun, baka, pwede pala yun. Hindi po pwede yun. Ano lang yun, just to emphasize na meron pong persecution kahit na mga, di ba, kumisan, yung pong mag-asawa, pati yung luto, si mama ko, walang sinabi sa luto mo, kaya nagkakaroon ng away na yung mga luto po ni Bianan daw, mas masarap daw sa luto ni Mrs. Kaya nagkakaroon ng away. You can do the math. Alam niyo po ang ibig sabihin dito. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, ito pong, ano pa ba, kahit po sa trabaho na lang, di ba, pag nagtatrabaho ko ng mahusay, matapat sa Diyos, yung mga katrabaho mo, di ba, tapos titignan ka, tapos, ano pa yan, yung mga katrabaho mo, kaya talagang titignan ka para bagang pag Kristiyano ka na, minamatyagan ka magkamali para bagang perfecto ka na, parang hindi ka na magkakamali. Kaya nga, yun, darating yung persecution. Kaya nga sasabihin nila, ikaw kasi hindi na pwede ngayon yung baka hindi na pwede yung mabuti. Kailangan ngayon, may konting pandaraya, kailangan ngayon ano ba naman yan? Mga gamit lang naman sa opisina yan. Kahit iuwi mo hindi naman halata yan. Mag-uwi ka ng papel dyan, mag-uwi ka lang ng stapler, mag-uwi ka ng ballpen. Hindi mo na namamalayan, isang kahon na pala nauwi mong ballpen. No, mga simpleng bagay lang po. Pepersik ka sa eskwelahan, yung sabi ko nga kanina, na pag hindi ka nangungodi ko, yung mga klase mo, pag tistida ka, tutuyan ka ng mga klase mo, yung pagkukodi ko ngayon, talagang normal na lang yan. Sa kanila po, normal nito, worldly culture. Kaya nga, overcome worldly culture. Overcome po itong mga ganitong klaseng persecution. Sasabihin pa nila, hindi na uso ngayon ang mga martir.
Yun po ang marami po. Kaya nga po, hindi po talaga nakakapagtataka. It's not surprising for us Christians na makadanas po ng mga persecution. Kaya nga, ito nga, kung hindi surprising, do not be surprised. Huwag na tayong ma-surprise, brothers and sisters, kung if the world hates you. Hindi hate, baka hate you. Kapambahan kasi na hate you. Kinain tayo ng mga... Okay. The world hates you talaga. Kaya nga, keep in mind na ako the world hated me first. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo mismo Jesus, if you belong to the world, it would love you as its own. Kaya nga, if we belong to the world, wala po tayong i-overcome the worldly culture. Kaya nga po, we don't belong to the world, that's why we need to overcome worldly culture. Remember, yung pinag-aralan natin, dahil nga, it doesn't necessarily mean na hindi na po, if we don't belong to the world, kentahan ang bali, sa bahay na lang tayo, mag-book muna lang tayo sa bahay. Pero hindi po pwede yun. We are still in this world. Ang ibig lang po natin sabihin, time and time again, over and over again, the system of this world. Yun po yung ating i-overcome, yung sistema po ng mundo. Dahil hindi na tayo kabilang sa sistema ng mundong ito. Yun po ang ating gustong bigyang diin sa ating mga pinag-usapan the other Sunday. Kaya nga po, as it is, you do not belong to the world, but I have chosen you. Mga mananampalataya po, mga Kristiyano na po tayo, pinili na po tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos. Alam natin, when we gave our life to Jesus, when we surrendered our life to Jesus, accepted Christ Jesus as our Lord and Savior, tinanggap po natin tayo ay nagkasala, talagang yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, pinaniwalaan natin siya na ang namatay para sa ating kasalanan. That is, tayo po yung nakikristo na. Kaya nga po itong sinasabi, but I have chosen you out of the world. Pinili na po tayo ng ating dakilang Diyos mula sa mundo. That is why, ganun po tayo. Minsan, iniiwasan tayo ng mundo ngayon. Hoy, otiga, ba't hindi ka namin nakakasama ngayon? Sasabi ba nila, killjoy ka na? Siyempre, hindi mo naman sasamahan yung sistema ng mundo, yung dati nating ginagawa. Sino ba dito ang hindi dating manginginom? Kagaya ko, I have experienced yung pong maglasing, manigarilyo, mag-good time, yung buhay makasalanan. Naranasan ko po yun. I was put behind bars for almost 24 hours dahil po sa ka-good time, long before na hindi pa ako mananampalataya. Galing na po tayo dito, galing na po ako dito. Kaya nga po, ito ngayon, ang gustong bigyang diin ng ating Panginoon, na tayo nga ay wala na sa sistema ng mundong ito. Kahit po minsan tutuhin tayo, sabing killjoy tayo, for as long na hindi po naayon sa kagustuhan ng Diyos, it no longer matters kahit po tayo makareceive ng persecution. Nakasunod po. Praise the Lord. Kaya nga po, this is why the world hates you. Remember, ito po, what I told you, a servant is not greater than his master. Remember this, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they persecute me, they will persecute you also. May mga iba pong, lalo na mga pastors, mga teachers of the Bibles, o kaya teacher po sa mga eskwelahan, ginagamit po ito sa ibang area. Sa ibang area na a servant is not greater than his master. Yung daw, student, ay hindi pwedeng maging greater sa kanyang teacher. O kaya tayo pong mga member, hindi tayo pwedeng maging greater sa ating mga pastor. Yun po ang ginagamit na. Pero hindi po ito ang ibig sabihin. Kung yun ang ibig sabihin, hindi na tayo aangat sa kaalaman, magiging bobo na lang tayo lahat dahil sila lang ang marunong. Hindi po ito ang ibig sabihin. Ang ibig po sabihin nito, a servant is not greater than his master. Kung si Kristo mismo dumanas ng persecution. Ito po, kung si Kristo mismo dumanas ng persecution, hindi ba tayo dadanas ng persecution? Kung sa Apostle Pablo, yung mga prophets ay dumanas ng persecution, ano po ang karapatan natin para hindi dumanas ng persecution? Ito po yun. Kaya nga, we need to accept na tunay po, the reality of persecution. Na kung si Kristo mismo, ang mga Apostle Paul and the apostles before, yung mga disciples before, dumanas ng persecution,
tayo rin, we will not be greater sa mga nauna na po sa atin pagdating po sa persecution. Amen. Nakuha po yung point ng ating pinag-aaralan. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, ito po yun, they will obey yours also. They will obey yours also. You will be hated by everyone. Ito po yun. Talaga pong we will be hated by anyone. Dahil po kay Kristo Jesus. Kaya nga po, when we accept the reality of persecution, talagang alam na natin ngayon na tayo talaga sa ayaw at sa gusto natin, dahil si Kristo mismo ang nagsabi, dumanas ng persecution, tayo rin ay dadanas ng persecution. Because of this, we can now be bold as a lion. We can now be bold as a lion nang dahil po sa ating pananampalataya. Nang dahil po sa pananampalataya. Maging talagang sintapang dapo tayo ng leon. Pag pinag-usapan po ang tapang ng leon, wala po yung inuurungan. Kahit po crocodile yan, kahit elepante pa yan, talagang sasagpangin. Tagalog ita? Sasagpangin. Patalim na sasagpangin ng leon. Ano man yan, basta sa kanya pong tapang. But the righteous are as bold as a lion. Sabi po ng Proverbs 28:1. The wicked flee, though no one pursues. Pero yung pong the righteous one, tayo po. Dahil alam na natin na ang persecution ay talagang whether we like it or not, realidad po yan. RTT, sabi nga ni Pastor J.S.A.P., RTT, real talk tayo ngayon. Real talk na ang persecution sa ayaw sa gusto natin, darating yan sa ating buhay. Kaya nga po, with this, now we can be bold as a lion. Dahil lang po natin, ang persecution ay darating. Dahil po ang Diyos mismo ang nagsabi. Ang Diyos mismo ang nagsabi, He is not given us a spirit of fear and timidity. Yung pong Diyos is not giving us a spirit of fear and timidity. Ang binigay po niya, power, love, and self-discipline. But self-discipline. Kaya nga po, hindi na po tayo ngayon. Never be ashamed. Huwag na po tayong mahiya ngayon, ipagsabi po, yung Kristong nasa atin. Yung Kristong nasa atin. We will be bold as a lion. Dahil alam po natin, kahit nape-persecute tayo, pag sinabi natin ang Kristo, kumisan, pag sinasabi po natin ang Kristo sa mga iba, alam nyo na, meron na po tayong mga karanasan patungkol dito, tinatawag tayong Hallelujah, andyan na si Hallelujah, andyan na si Praise the Lord, o andyan na yung mga born again, tapos lalagyan pa ng ibang kahulugan, andyan na yung mga burn again, andyan na yung mga borbolen. Ang dami po. Pero ano lang ito, mga simple lang po ito, mga hindi pa talagang matinding persecution ito. Kaya nga po, meron pang darating, marahil. Kayo po ang nakakalam, kayo po ang makakaranas kung ano pong persecution ang mararanasan natin. Iba-iba nga sigurong level. Maaaring yung persecution ng iba ay yung persecution ni David ay marahil sa kanya malaki na, pero kay Kevin, hindi pa, Kevin? Oh, simple. Kayang-kaya ko yan. Anyway, mirastawan po ka rin yung po sinasabi, hindi na po tayo mahiya. Kaya nga po, we will always be ready. Be ready to suffer. Be ready to suffer with me, alang-alang po, sa mabuting balita, for the sake of the good news. Yung pong unang-una talagang fear na dapat po nating ma-overcome. The first fear that we need to overcome, yung pong fear of proclaiming Jesus as the only Lord and Savior of the world. Minsan po talagang parang nahihiya tayo. Kung nakilala natin yung nagliligtas sa atin ay tunay, hindi na po tayo ngayon mahihiya. Nasabihin sa iba na meron talagang tunay na Kristong nagliligtas. Mahiya lang po tayo kung ang sinasabi natin na hindi nakikita sa ating mga buhay. Talagang nakakahiya po yun. Sinasabi natin may Kristong nagbabago ng buhay, hindi naman nakikita yung pagbabagong buhay sa ating mga buhay, puro buhay. Mahiya po talaga tayo. Pero dito po, kung nakikita po ng mga tao na talagang tunay ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Iyon po, the first fear that we need to overcome. We need to overcome this fear na ipagkilala po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sa mga iba, sa ating mga pamilya, mga kaibigan. Bold, will be bold as a lion. Sino ba itong
may halimbawa po, si Peter and John. Remember Peter and John? Doon po sa Acts. Sa Acts chapter 3, yung po isang nagpapalimos doon sa harapan ng simbahan. Remember yung pong kwentong silver and gold? Alam po yun, silver and gold, have I none? Di ba yung nagpapalimos? Noon po, kahit po lately, nung mga naunang panahon, yung mga nagpapalimos, mostly makikita mo yan sa mga simbahan. Kasi po, yung po nagpapalimos, alam nila, yung mga nagsisimba, talagang magaan ang kanilang maluwaras na pulob. Mamaya talagang nakahanda po silang magbigay sa mga nagpapalimos. Pero ngayon po yung nagpapalimos, bas kinuha rin, kaya tsulagin dalan Pero yung nagpapalimos po, naalala ko yung isang nagpapalimos, laging nakapalad. Basta, laging nakaganyan, yung kamay. Siyempre, meron po. Yung isang regular na nagbibigay sa kanya, tapos one time, yung regular na nagbibigay sa kanya, nakita po niya, dalawa na yung kamay. Nakapalad. Anong nangyari? Sabi niya, bakit dalawa na yung kamay mong nakapalad? Nakapalad kamampangan niya tao, Tagalog. Basta, iniwan Bakit dalawa na yung kamay mong nakapalad? Sabi niya. Sabi po nang nagpapalimos, business is good. Nag-open ako ng branch, ang sabi niya. Anyway, ito po yung kwento. Alam po natin yung kwento. Di ba sabi, yun po inaasahan ng nagpapalimos natin Alam niya, bibigyan siya ng pera ni Peter and John. Pero ang sabi po ni Peter, silver and gold have I none. But such as I have, give I thee in the name of Jesus, rise up and walk. Rise up and walk. Wala man tayong ibibigay sa mga tao, sa mga talagang nangangailangan. Wala man tayong perang ibibigay o material na ibibigay. Pero pag sinabi natin sa kanilang, silver and gold have I none, but Jesus, the Savior, nasa akin si Jesus, i-share po natin as bold as a lion, yung pong Kristong nasa ating mga buhay. Ayun po. And after this, yung pong na nakatayo, di ba? Hindi lang basta in the name of Jesus, rise up and walk. Hindi lang po siya hindi lang mo siya lumakad, talagang is limping, jumping for joy. Nakita po ng marami. Doon po kumalat ang ebanghelyo. Yung pong sinasabi na Peter. Kaya nga po, yung pong mga leaders ng church, gustong pigilan, gustong i-persecute. Ito pong Peter and John. So they called the apostles. Pinatawag po sila ng mga leaders ng church back and commanded them. Ulit-ulit po pinatawag sila o commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. Dahil nakikita po nila talagang kumakalat yung ebanghelyo, naging bold po sila na kaya nga pinipigilan, pinipersecute po sila na huwag nang ipangaral si Kristo Jesus. But Peter and John replied, sabi po nila, ganito po sila katapang. Do you think God wants us to obey you rather than Him? We cannot stop telling Jesus the same thing. Na hindi po sila tumigil. Kaya nga doon sa chapter 5 again, pinatawag sila muli. Sinabi ko na sa inyo. Sabi, talagang, di ba, we gave you strict orders never again to teach in this man's name? Ang sabi po ng mga leader, he said, instead, ang sabi po niya, you have filled all Jerusalem with your teaching. Hindi kayo tumigil, pinunin niyo pa ang Jerusalem ng inyong teaching about Jesus. Tapos, you want us to make us responsible for your death? Totoo naman sila ang nagpapatay kay Kristo Jesus. Kaya nga, ito ang diniin ng tapang ni Peter and John. Peter, the apostles, replied, and the apostles, we must obey God rather than human authority. We must obey God rather than human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him. Katapang dapo. Pagkatapos niyo siyang pinatay, talagang harap-harapan po, sinabi po nila sa mga leaders ng church, ang ganitong mga pananalita, dito po sila naging matapang. Kaya nga po, ito po yung hamon, yung mga persecution. Ito po yung talagang isang matinding persecution kina Peter and John. Yung pong ating mga pinag-usapan kanina. Kamisan, namarites ka lang. Mga persecute ko ang.
Hindi ka lang nakakain ng paborito mong ulam sa bahay. Mga persecute ko. Nanong ulam? Pusit. Doon ka rin na rin pusit. Sorry po sa mga Tagalog. Andiyan sa lamesa. Wala namang pusit dito eh. Kamatis yung andito eh. Oh, pusit mo yan. Ulam na. Mga maliliit na bagay, tinuturing natin mga persecution. Tingnan po natin yung persecution sa mga ibang bansa. Dito po sa ating bansa, maparad nga po tayong sa Pilipinas eh. Yung Pilipinas po, ayan po yung mapa. Yung pong level of persecution ng mga ibang bansa, yung pong red, talagang dark red, nasa extreme po yung persecution. Yung pong orange, very high talaga. Mataas na yung persecution. Yung orange, high lang, high. Ayan po yung mga ibang bansa. Andito po yung ating bansang Pilipinas. Alaya mong kain eh. Alaya mong extreme, red. Alaya mong very high. Wala pa talaga tayo. Wala pa talaga tayo sa extreme persecution. Sa mga ibang bansa po, ito po, next slide. Ayan po, sa ibang bansa po, na Christians, yung talagang mga Kristiyano po, ay pinapatay, being murdered. Last year lang po, alang-alang sa kanilang pananampalataya. 5,621. Pinapatay po. Christians were abducted last year. Yung pong kinikidnap, kinukuha po, nang dahil sa kanilang pananampalataya, 5,259 last year pa lang ito. What about those previous years? Kahit po mag-YouTube po tayo, makita po natin na talagang yung pong mga Kristiyano sa ibang bansa na talagang hindi pinaniwalaan ng Christianity. Christians are being tortured. Alang-alang po sa kanilang pananampalataya. Next one. Yung pong church and Christians, building po, gaya po ng mga building na ito, yung sa ibang bansa po, sinusunog. Yung mga nasa loob, pinapatay, sinusunog. Attack last year, 2,110 were attacked last year. Mga Christian churches po ang mga ito. 360 million Christians around the world. Super high level of persecution and discrimination of their faith. Sa ibang bansa po ito, yung ating pinakitang mapa kanina. Back to the map, back to kanina. Ayan po. Wala man po yung sa atin. Pero in the event, siguro, kasi po ang Pilipinas ay kinikilalang Christian nation. Wala pa po tayo sa ganitong persecution. Pero, merong isang uri na persecution na naranasan po natin during the pandemic. Remember? Tayo po ay hindi nagsara. Nagsara po tayo ng mga ilang linggo. Pero yung pong ating church ay hindi nagsara. And then, yung pong persecution sa ating pong mga pastor na nakikipag-meeting po sa mga ibang churches na nagsara po ng ilang pananambahan. Ang sabi po sa nila, ote kayo manyara, pag nagka-COVID kayo niyan, sisisihin kayo. Lalo na po si Pastor Manny. Alam po natin na COVID mismo ang ating pastor. Nung nasa hospital po daw siya, talagang hindi na mga tao nagpe-persecute sa kanya, yung mismong demonyo. Ayan, sabi daw po ng demonyo sa kanya. Pag nagka-COVID yung mga miyembro, pag namatay yung mga miyembro mo, sisisihin ka na lahat ng maraming magsisisi. Persecution po, pero ang sabi daw sa kanya ng Panginoon ng Holy Spirit, sino bang pinupuntahan ng mga tao? Ikaw ba? Di ba ako ang pinupuntahan ng mga tao? And then, doon po tayo talaga nagpatuloy sa ating pananambahan. Maliit na persecution pa lang yun. Kung sakaling dumating yung, meron pong mga pulis dyan, talagang binabantayan po tayo. Kung merong mako-COVID siguro, ay, kita na, yun, titinakbo sa hospital na COVID na. Siguro, talagang doon talaga danaas tayo ng persecution. Pero hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon because we are overcomer ng mga persecution na marating sa ating mga buhay, sa ating mga iglesia, sa ating mga buhay. Come on! When we are bold as a lion, when we accept the reality of persecution and we are bold as a lion, hindi po basta ganun na lang ang ating Panginoon. Meron pong blessing. Meron pong blessing. Kaya nga po, pag mayroong blessing, kailangan tayo mag-celebrate sa ating persecution. Talaga. Celebrate. Ay, salamat ating kong wala. Meron man ganon.
Yun po, hindi po yun ang ibig nating sabihin. Celebrate our persecution. Ito po celebrate, ibig sabihin, maging masaya po tayo. Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, blessed are those are persecuted because of righteousness. Nang dahil ang alang-alang sa katuwiran, tayo po ay masaya daw, blessed. Yung pong King James Version ng blessed, di ba? Blessed, happy. Doon po, kasama po ito sa beatitude. Blessed are the poor in spirit, yung pong una, walo po ito, for theirs is the kingdom of heaven. Remember, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy, etc., etc. Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Pagdating po sa 8, pangwalong, verse 10 po ito, pangwalong beatitude, blessed are those who are persecuted. Alang-alang po, tandaan po na, because of righteousness. If we are being persecuted nang hindi sa katuwiran, ibang usapan po yun. That would be another story. For theirs is the kingdom of heaven. Ito po yan. As sinasabi natin kanina, yung master will never be, the servant will never be greater than his master. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Ito po yung, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Meron pong magandang reward. Great is our reward na naghihintay po sa atin doon sa kalangitan. Ito po ang dahilan. Bakit po tayo magsasaya, magsiselebrate pag dumarating po yung mga persecution? Dahil po dito natin talagang mas mararamdaman ang talagang blessing, ang reward po ng Panginoon pag tayo po yung nandagumpay sa mga persecution, when we overcome persecution. Ito po yung sinasabi ko kanina, their ancestors treated their ancient prophets the same way. Yung mga nauna nga na persecute, so we will expect persecution. Because of that, pwede po tayong mag-celebrate. Pwede po nating tagaping, may kagalakan yung mga persecution na dumarating. Yung pong apostles mismo, talagang they are rejoicing nang sila po ay na-persecute dahil na po nilang merong naghahantay na great reward sana din sa langit. Meron talagang persecution dahil po sa hindi dahil sa katuwiran. If you are insulted because you bear the name of Christ, ang sabi po ng Peter, if you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed, for the glorious Spirit God rests upon you. The glorious Spirit of God rests in you. If you suffer, ito po yung sinasabi na ganyan, if you suffer, kaya lang, if you suffer, wag lang sa murder, stealing, making trouble, is prying others people's affairs, nagmamarites, etc. Kaya lang, it is to shame to suffer, but it is no shame. Hindi po nakakahiya. Hindi magbibigay pa sa atin ng kagalakan, talagang tibay loob, tibay dibdib, bold as a lion, dahil alam po natin yung persecution, magdadala po sa atin ng great reward in heaven. Kaya nga, praise God! Privilege pala ito. Praise God for the privilege of being called by His name. Praise God kung tayo dumadanas ng mga pagsubok. Count it all joy, my brethren. Diba sa James 1:2, when you fall into diverse temptations and trials, or when you are tried, you will receive the crown of life na pinangako po ng Diyos. Pag daw po ay nanagumpay sa mga persecution, sa mga pagsubok, we will receive the crown of life na pinangako po ng Diyos sa ating mga buhay. So tayo po lahat, hindi po accepted sa mga persecution. Kaya lang, pag tayo po ay dumadaan, ano po ang ating magiging attitude? Yung po mga nagpe-persecute sa atin, ano po ang gagawin natin sa kanila? Darating ang araw, makakarma ka rin. Darating ang araw, ganun ba ang ating, ano po ang sabi ng Diyos pag tayo daw, minsan talagang hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Pero pag talagang when we grasp yung talagang salita ng Diyos, tayo po ang talagang magkakaroon ng kaginhawaan. Halimbawa, hindi ka nagpapatawad, meron ka talagang daladalang hinanakit. 1 year, 5 years, di ba ikaw nahihirapan yung ang saya-saya nila. Tapos ikaw, meron pong nagpatotoo dito. Remember yung pong ating youth? Wi-Fi lang. Hindi lang ibinigay yung Wi-Fi sa kanyang tita. Yung tita nalimutan na, pero 1 year, dala-dala pa niya
Yung galit niya, yung hindi siya mapakali hanggang siya manlamig siya sa Panginoon. To the point na talagang hindi na niya mapahindihan ang tawag ng Banal na Espiritu. Pinuntahan daw po niya ang kanyang tita, humingi ng tawad. At doon siya na-release. Doon siya naginawa, naiyak siya. Inaakap pa yung kanyang tita, yung kanyang mga pinsan. Dahil hindi niya binigay yung password ng kanilang wifi. Ng password, wala na yun. Hindi naman namin, akalimutan na. Akalimutan na rin kanyang tita. Pero yun po sinasabi natin. Tayo po ang magiginawan, tayo po mabibless. Pag yung pong mga persecution talagang inalis po natin, nanggap natin. At ang ating pong dakilang Diyos. Pero ang sabi ko nga, ano ba ang gagawin natin pag tayo ay dumadanas? Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na minsan, parang mahirap tanggapin. Pero ito po talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. But I tell you, hindi lang persecution. Matthew 5:44. Love your enemies. Itong mga enemies natin, talagang sila po yung nagiging dahilan ng ating persecution. And pray for those who persecute you. Pray, panalangin. Wow, o di panalangin tayo. O sige, Panginoon talagang, ito pong nagpe-persecute sa akin, talagang big, sana'y magkaroon siya ng cancer. Hindi po ganun ang panalangin ng sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba remember, James 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Kung tayo pinanalangin, papanalangin po natin yung ating mga persecutors, i-pray po natin ng righteous prayer. Dahil righteous na po tayo. And a righteous person will always pray a righteous prayer. Yun po sinasabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. That you may be called children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and send rains on the righteous and the unrighteous. Bless those who persecute you. Dito po yung sabi ng Romans, the same thing. Don't curse them. Don't curse them. Ipanalangin daw po natin sila. Hindi lang basta ipanalangin. Yung po nagpe-persecute sa'yo. Andiyan ba yung nagpe-persecute sa iyo? Mamaya, ano po yan? Abutan niyo siya ng kahit 500 lang. Kaya 100 kung wala kang 500. Tapos pag nagbunot ka ng 10-100, ay, ang dami niyan ka. Mahalata tayo. Next time na lang. Pag hindi. Anyway, yung ibig po sabihin talaga, galing talaga sa pag-ibig. Pag hindi po ito nagagalit sa pag-ibig ng Diyos, mahirap po tayong sundin ang ginawa ng Diyos. Pag-ibig. Pag-ibig talaga, kahit po gumagawa tayo ng mabuti, remember, pag walang pag-ibig, remember yung 1 Corinthians chapter 13, 1-3, do I speak with the tongues of men, of angels, and have not love? O kaya sa verse 3 na lang, do I bestow all my goods to feed the poor, and give my body to be burned, and have not love? It profiteth me nothing. Hinahanap talaga ng Diyos manggagaling sa pag-ibig. Alam po natin, hindi lang basta sinabi na naging halimbawa po ang ating dakilang Diyos while He was hanging on the cross of Calvary. Remember? Ano ba sabi ng dakilang Diyos? Father, forgive them. Father, forgive them. For they know not what they do. And when we do accept the reality of persecution, and when we become bold as a lion, and when we celebrate yung pong the persecution, when we do that, we are blessed. We are blessed when we are persecuted for our faith in Christ. Yes! 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 Blessed pala tayo when we are being persecuted alang-alang. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Nothing that you are about to suffer. Fear nothing that you are about to suffer. Be faithful to the point of death, and I will give you the crown of life, ang pangako po ng Diyos. I would like to end us with this story. Meron pong kwento doon po sa India. Isa pong lugar doon sa India, sa Garo Assam. This is about 150 years ago or so. Doon po sa Wales, meron pong great revivals sa ibang lugar po, malayo po sa India. And as a result, dito po sa great revival nito, meron pong mga missionary nagpunta.
doon sa Garo, Assam, sa India, mga American Baptist mission, spread po nila ang salita ng Diyos. And alam po natin, hindi po talaga welcome yung pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang bansa. Doon po sa, of course, doon po sa lugar ng India. So, naturally, they were not welcome. However, isa pong missionary, nag-succeed po sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, ng kaligtasan ng salita ng Diyos. Meron po isang pamilya doon, they were converted into Christianity. Tinanggap po ang ating Panginoon, Kristo Jesus. And then, because of that, yung pong pamilyang ito, yung dalawang anak ng lalaki at yung asawa, na-share po nila, naging bold po sila, as a lion, share po nila doon sa villager, mga asawa sa villager, yung pong Ebanghelyo. At marami po ang nakakilala sa Panginoon. Marami po nakakilala sa Panginoon. And then, dahil po doon, nabalitaan po ito ng chief. Galit na galit ang chief. Pinatawag po ang buong pamilya. Ang sabi po sa tatay, itatwa mo ang iyong pananampalataya. Itatwa mo ang iyong pananampalataya, sabi po sa tatay. Papatayin ko ang iyong pamilya. Unahin ko ang iyong dalawang anak. So, ang sabi po ng tatay, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Pinana po yung dalawa niyang anak. So, of course, andun, habang hinahabol ang hininga ng dalawang kanyang anak. Ngayon, handa mo nang itatwa ang iyong pananampalataya kay Kristo. Papatayin ko ang iyong asawa, susunod ko ang iyong asawa. Kung hindi mo itatatwa ang iyong pananampalataya, ang sabi po niya, do not go with me. Still, I will follow. Napana yung asawa. Then, natumba rin. To the point na talagang mamamati na. Habang pinagmamasdan po niya, talagang serious po yung chief na patayin lahat ng kanyang buong pamilya. Ngayon patay na ang iyong asawa, ready ka na bang itatwa ang iyong pananampalataya? Ang sabi po ng lalaki, the cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Pinana yung lalaki. Buong pamilya po namatay during that period. Doon po sa Assam. At the rest was history. Nang mamatay po ang buong pamilya, yung po sinabi ng lalaki ito, I have decided to follow Jesus. Do not go with me, still I will follow the cross before me. The world behind me, no turning back. Yung pong chief mismo, sobra po siyang namangha, sobra po siyang naantig dito sa nakikitang tibay pananampalataya ng pamilyang ito. At ang sabi po niya, ano ang nangyayari? Paano nila naipagtanggol? Paano nila hindi tinatwa ang kanilang pananampalataya? Napakalayo itong Kristong sinasabi na hindi man nila nakikita, pero they continue to believe in this Christ Jesus that they're saying, who died para sa ating mga kasalanan. Yung kanilang pananampalataya talagang, they were bold as lion, talaga hindi nila sinuko. Ang sabi po ng lalaking ito, ako rin gustong matikman, gustong malaman ang kanilang pananampalataya. Ang sabi po ng chief, I too belong to Jesus Christ. Narinig po ng buong villager na galing mismo sa kanilang chief ang sinabi, I too belong to Jesus, at ang buong villager ko ay naging mananampalataya. Ibinigay ang kanilang puso kay Kristo Jesus. Mga pagsubok pong matitindi. Tayo kaya po, hanggang saan natin ibibigay ang ating pananampalataya? Hanggang saan tayo magiging matibay sa ating pananampalataya? Will we continue to decide to follow Jesus? Pagpapatuloy ba natin ang pananampalataya kay Kristo Jesus?
Hanggang saan? Hanggang saan natin ibibigay, ipagkakatiwala ang buhay natin kay Kristo Jesus? Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. the cross, Turning the cross before me. Hallelujah. cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning Hallelujah. 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 Alam po natin ang ating Panginoon, yung pong persecution na dinanas niya, even before reaching the cross of Calvary, even before sa kanyang, during his preaching and teaching, sa kanyang pong pagpapagaling, sa kanyang pong pangangaral, marami na po siyang persecution na dinanas hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Tinutuya pa rin siya habang siya ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? 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 Po hindi bumigay ang ating Panginoon. Alang-alang po sa bawat isa sa atin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish but will have eternal life. Ito po ang kanyang pangako, kaya hindi siya bumigay sa mga persecution. At kung sakali po sa hapong ito, hindi pa talaga seryoso ang ating buhay, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ano pa tayo yung pasimple-simple pa yung ating pananampalataya. Make it a point tonight, today, this afternoon. Isuko po natin todo. I-decide po natin dito. Will you decide? Will you make that decision to surrender your life to Jesus? Ang sabi po ng salita ng Diyos, if we will just accept Him as Lord and Savior, confess in our mouth that He is Lord and Savior with our mouth, tayo po ay maliligtas. Pag tinanggap po natin ang ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito. Sa katotohanan ng iyong mga salita, na ikaw, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka sumuko alang-alang sa amin, alang-alang sa aming kaligtasan. Aming dalangin, dakilang Diyos, ang katotohanan ito ay maging hamon sa aming mga buhay ngayon. Ang aming mga buhay ay sinusuko namin sa iyo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. At mula sa araw na ito, magiging seryoso na ako sa pagtitiwala sa iyo, sa pananahan sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Dumaan man ako ng maraming pagsubok, hindi ako susuko dahil alam ko, ikaw ang aking katulong. Ikaw, dakilang Diyos, ang sa amin, ang iyong pangako, you will never leave us nor forsake us. Salamat po, dakilang Diyos, sa katotohanan. Yaman ang iyong masalita. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang aming sama dalangin. Amen.